Tayo pinakantabay para po sa ating ugnayan direktamente. Diyan po naman sa Washington, D.C. In the US of A. Via Zoom po tayo. Inaayos po natin ang ating linya ngayon. Subukan po natin. Good evening po, Ambassador Jose Manuel G. Romualdez. Sir Babe, magandang umaga. Magandang gabi po. Okay, we're trying to fix our Via line, Zoom mga ang kapatid. ating pong linya Yes para po po. kay Ambassador Babe Romualdez. Subukan natin ang ating audio. A 1, a 2, a 3. Let's try. Bumibigay ang mahina ba internet sa Washington Ay, o hindi, mahina ang imposible. internet dito sa Mandaluyong? Siguradong dito sa atin, sa Pilipinas yan. Oo. Ready na ba tayo? Sige. Mga kapatid, sa ngayon po kasi ang depende po na iba-iba yung reports. Okay na ba talaga tayo? Okay, sige. Subukan po natin ang ating linya kay Ambassador Jose Manuel G. Romualdez. Good evening po, Ambassador Babe, Sir Babe. Hindi ako Nakamute lang Oo. yata si Meron Ambassador. tayong problema at Let's ako po try ay it. humihingi ng pangunawa sa inyo. Nakamute po siya. Medyo hindi ko. Ayan. Ayan. Okay na po. Okay na, Hello, sir. hello. Apo. We can hear you, sir. Putol. Sir Babe, can you hear me? Hello? Apo. Yan. We can hear you so far, loud and clear po naman. Pwede bang pakitest natin mabuti ito para lang tayo mawalan ng gantong uri ng mga miscommunication? Oo. Yan talaga po ay hindi May problema maiiwasan sa tayo mga live shows, mga kapatid. Sa komunikasyon. Okay, Yes. patesting muna mabuti. Ayusin lang Okay. po natin Okay na ba kasi nga tayo? nasa Washington ito, Oo, ano? kasi ngayong gabi doon at papalamig na dito po sa East Coast, lalo na dyan sa Estados Unidos. Alright, sige. One more time, subukan po natin ito. Good evening po, Ambassador Babe. Good evening po. Hi, good evening. Good morning to you, Ted. Opo. Ambassador Babe, salamat na marami sir sa inyo pong panahon. How are you doing sir? Kamusta po kayo dyan? Okay naman, Ted. Maraming trabaho dahil magkakaroon ng bagong gobyerno dito sa Amerika. So, siyempre, nag-umpisa na tayo mag-network sa mga papasok ng mga opisyalis dito sa bagong Trump administration. Yes sir, we understand. Meron ho kayong binanggit sa isang panayam, Ambassador, na yung pong mga Pilipino na undocumented, dahil nga po dito po sa sinasabi ng papasok na administrasyon na magkakaroon ng mass deportation sa mga undocumented alien, ay kung maaari lumapit na diyan po sa DMW attaché sa Washington sa inyong opisina. Meron na ho bang mga nagkusang Pilipino na magpapatulong sa inyo para po sa kanila pong pagbalik sa Pilipinas at iwasan po na lang yung deportation? Merong kulang-kulang na mga isa o dalawa na nagtatanong lang kung ano bang gagawin namin kung ganito. So ang aming payo sa kanila, hintayin lang natin kung ano exactly ang policy, pero kung wala talaga kung wala tayong legal path na sinasabi nila, yun ang advice ko sa kanila talaga dahil mahirap talaga pag ma-deport. Pero ang pinakamahirap sa lahat pag ma-detain, yun ang kinakatakutan ko para sa ating mga kababayan. Because once they bring you in, they will detain you first and do the processing. So that is where the problem really starts. Pero in the meantime, iniintay namin yung complete immigration policy at saka kung sino yung mga talagang mauunahin nila. Ang naririnig namin na uunahin yung may mga criminal cases at saka yung a threat to the national security of the United States. Okay, so sa ngayon ho ba, Ambassador Babe, meron na ho ba kayong more or less a figure o ang datos kung gaano talaga karami ang mga undocumented Filipinos in the States? Well, we don't have the exact figure dahil nakakalat yan all over the United States. Anywhere between from Guam all the way to the East Coast at saka even meron rin sa Alaska. So, ang figure na naririnig namin now, that we have actually, that the last count that we had was about 350,000. It can go upwards to about 370,000. Pero as I said, they're undocumented. Some of them are, yun ang tinatawag natin TNT. So, hindi natin alam kung ano talaga yung status nila, kung sino sila at saka kung saan sila nag-stay ngayon.
Opo, when you say undocumented at wala itong mga passport, ambassador, at kung sakasakali nga po na sila ay mag-self sila magkukusa pong umalis ng Amerika, kinakailangan mauobligang makipag-ugnayan sa embahada to get a travel document. Yes, that would probably be the best way. The minute they've made that decision, it's best that they have a travel document at saka kailangan i-record na umalis sila ng US. At least that will give them a chance to apply at some point in the future. Kaya ang warning ko talaga lagi is pag ma-deport ka, 99% hindi ka na makakabalik sa Amerika dahil nandun na sa sistema nila dito. At saka they now share information. All the agencies here share information. Ano ho ba ang takbo po ng proseso diyan, Ambassador? Kung kahit na po wala itong Trump administration, ano ba ho ang patakaran usually po na ginagawa ng US Immigration doon sa mga undocumented aliens? Meron ho ba silang reporting diyan? Kasi sa alam din po natin, may ilang pong mga negosyante diyan na kumukuha ng mga manggagawa ng mga undocumented aliens kasi nga po mas mura ang labor. Yes, that's true. Maraming ganun nga. At in fact, meron nga kaming report sa Hawaii na ganun. Pero itong bagong polisiya na gagawin ng Trump administration, medyo maigpit ang gagawin. In fact, kakikita lang namin sa yung magiging border czar na tinatawag nila dito, very stricto talagang ang hahabulin nila talaga yung mga undocumented aliens, no? or immigrants here in the United States. So sooner or later, tatamaan yung mga, even those that have been here working already. Pero pag talagang undocumented ka, that means you have broken the laws of the United States. So it is best that yung mga employers nila, sila na mismo to start working on finding ways to be able to find a legal path na nga, especially those that have been working here for about at least 5 to 10 years. Merong pag-asa siguro yan, especially if they're in an industry na kailangan dito sa Amerika, like farmers, for instance. Opo. So, Ambassador, kapag po yung mga nandyan na may dokumento naman at may mga application po para sa permanent residency, wala na po mga question doon. Ang pinag-uusapan talaga dito, yung TNT o totally wala kang dokumento at nandyan ka. Yes, definitely. Yun. Basta permanent resident status ka, you're absolutely safe. Wala kang problema. Or meron kang pending that is already nakasalang na sa immigration. At saka sinabi sa inyo na maghintay ka lang for your papers to come out, you're safe also. Opo. Yung talagang walang papel na talagang bakit nandito pa, yun ang may peligro sa itong bagong policy. Opo, ano ho ba ang inyong inaasahan po dito po sa kaninyong mahigpit na immigration policy po ng Trump administration? Ang sino mang Pilipino na American citizen na o green card holder dyan na kumanlong sa isang undocumented Filipino, baka madamay? Ganun ho ba yun? Pakiulit ka. Opo. Ambassador, dito po sinasabi nga na mahigpit na immigration policy ng Trump administration, kapag ikaw ay Pilipino na American citizen na o ikaw ay Filipino na green card holder na at kumanlong ka ng TNT ng undocumented Filipino, maaari ka madamay? Hindi naman. Of course, if you're, they can charge you with some other crime or whatever you want to call it, that you're harboring somebody who's undocumented. Pero your status will not be you will not be affected by that. Opo, Ambassador, in case po kasi nga January pa ho ang inauguration po ni President Trump. In case man dumagsa sa inyo ang mga Pilipino na hihingi ng tulong sa pamasahe, may pera ba tayo para doon? Well, nagkaroon nga ng meeting sa Los Angeles just last week, no? At pinag-usapan nila yung ating ATN. Yan ang tinatawag na assistance to nationals. Yan ang may budget to help repatriation of Filipinos. So those that are qualified, very likely we will be able to help them in going back to the Philippines.
Depende rin yan sa ating gobyerno. Of course, the minute we see na marami nga, like what happened during the pandemic, we have to find out, we have to budget it. Maghahanap tayo ng, kung marami talagang uuwi na, we will have to charter an airplane at we will bring them home. Yan ang repatriation na tinatawag natin dahil they are in danger of being detained here in the United States. So, Opo, Ambassador, kasi po ngayon tapos na yung budget hearing. Basically, hindi ko lang alam kung ang inyo pong secretary sa DFA, napag-usapan niyo ba ito? Na kasi hindi naman po ito bagong balita na, no? Itong danger po ng mass deportation kung may pagkukunan na po ng budget sa DFA para po sa sa repatriation po ng napakaraming Pilipino kung sakasakali. well, si Undersecretary Ed De Vega, who's in charge of assistance to nationals sa DFA, yan ang nakatutok ngayon dyan. At kausapin natin yung ating Undersecretary si Tess Lazaro. So we're also coordinating with them at saka yung Assistant Secretary for American Affairs, si Assistant Secretary J.V. Gonzaga Chan. Yan ang nakatutok. We're working together right now. In fact, meron kaming malaking meeting dito sa Washington, D.C. sa December. Lahat ng mga consul generals dito from sa Guam, galing sa Guam, sa Los Angeles, sa San Francisco, Houston, Chicago, New York, at saka sa iba pang mga areas that we have a consulate. We're going to have a meeting here at saka yan ang number one na pag-uusapan namin kung paano namin matutulungan yung ating mga kababayan for this new immigration policy. Yung pong binabanggit yung detention, kapag ho ba na-detain ng US Immigration ang isang dayuhan, ang isang Pilipino, ano ho ba ang hirap doon? Ano ho ba ang maaring pagdaanan po ng Pilipinong iyon bago siya totally ma-deport na? Well, alam mo, kasi meron na akong wala pa itong policy nito. Marami na ako nakilala na nag-detain. At talagang mahirap dahil parang wala kang rights eh. You're waiting kasi lalo na pag wala kang pamasahe pa uwi. So anong gagawin nila sa iyo? So of course naka-detain ka dyan until they decide kung kung saan kanila padadala. No? Kaya ako, lagi ko sinasabi na sana wag na umabot sa ganyan. Mas mabuti na yung ikaw na mismo ang mag-decide na umalis at yan makakatulong pa kami ng gusto. No? Ngayon kung naka-detain ka na, then we will have to find a lawyer or something like that to be able to find and assist you in being able to repatriate you. This is where the problem will begin once you're detained. Paano po, Ambassador Babe, yung sitwasyon kung Filipino couple or kahit po Filipina na nagkaroon na po ng anak, dyan ng anak sa Amerika, so Amerikano na po yung kanyang anak, at siya po ay undocumented, no? O kaya mismo mag-asawang Pilipino, undocumented, pero may anak na po dyan ng anak. Paano po yung ganun po mga sitwasyon? Ayan, that is something that has to be decided by the judge, no? The deportation judge na tinatawag dahil you will separate the family. Legally, definitely they're not allowed to stay here unless the child is already of age to be able to claim them. So that is a gray line na medyo, yun na nga, that's another one that we're not sure kung ano yung magiging policy ng immigration. Marami silang mga policies noon that dahil nandiyan na yung mga parents, so they parang humanitarian in nature, they're allowing them to stay until they can file for permanent status. So pag ganun po na medyo may ganung pong uri ng complexities, definitely kakailanganin po ng Pilipino ng abogado. Kung hihingi po ba ng tulong sa abogado ang Pilipino sa embahada natin, matutulungan kaya natin po, Ambassador? Well, ang gagawin na nga namin, ang plano ko sana, i-discuss namin, kukuha kami ng mga volunteers. Maraming mga Filipino-American lawyers, immigration lawyers, that are also wanting to help. At saka they will kukuha kami ng advice sa kanila, lalo na kung kompleto na yung kung ano yung mga exact policy itong bagong administration.
At we will be able to give them an informed advice kung ano talagang kung pwede sila maiwan o hindi. Yan ang yun ang unang pwede namin gawin. No? But at the same time, of course, kung sino man lumapit sa mga consulate natin, we will try to see how we can refer them. Kasi wala naman tayong, we have no real, what you call this, idea on what exactly they're capable of being able to stay here in the United States. So we have to get an immigration lawyer to give them good advice kung paano pwede gawin yun. Opo. In the light of this development nga po ng banta ng mass deportation, Ambassador, meron na hubang specific sa inyong instruction si Pangulong Marcos Jr. How to go about this mismo po siya? Yes, kausap ko lang si Presidente nung isang araw bago tumawag si President Trump sa kanya. At sinabi niya sa akin, bahala ka na dyan at tulungan mo ng husto kung anong pwede natin matulungan yung ating mga kababayan on that new immigration policy. So I reported to him na ito na nga, meron na kaming iniisip kung paano namin tututukan ito and how we will be able to help. At saka gagawa kami ng recommendation kung kailangan natin ng additional budget to help them kung sakali man na talagang marami na talagang maidideport. Opo. And Ambassador, ngayon pong inauguration ni President-elect Trump, meron na hubang imbitasyon sa Pangulong Marcos Jr. to attend the inauguration? Well, marami kami naririnig sa mga Trump transition team. Hindi pa sila sigurado kung mag-iimbita sila ng mga heads of state or mag-iimbita lang sila ng parang representative coming from any for all countries. Wala pang definite. So most likely yan that will probably come sometime around towards the middle of December or around that time frame. Opo. Pero ano ho ba ang balita dyan sa Capitol? Magiging garbo ho ba daw ito na inauguration po ni President Trump? Well, nasa sa transition team yan eh. Kasi alam mo, si President Trump, ang issues na talagang tinututuan niya, as you can see, itong mga immigration policy nga is mostly domestic. Marami siyang plano. I don't know what it is that he plans to do. Pero although he has made calls, tinawagan niya almost all that have congratulated him, tinawagan niya isa-isa lahat yan. At by time zone, tinawagan niya at pinasalamatan niya lahat, including President Marcos. Opo. Sige po. So sir, ito hong, I hope you don't mind me asking, meron ho bang sa inyo ngayon, ugnayan ang diplomatic corps sa Pilipinas concerning itong ingay ngayon sa politika na nangyayari? I'm sure you know what's happening dito po sa sigalot na ito between the Vice President and the First Family. Meron ho ba silang sa inyo mga tawag to check ano ho nangyayaring ito? Well, siyempre marami ring mga, especially sa media, alam naman natin, it came out in the international news. So, nagugulat sila na merong ganung that kind of threat that is being thrown around coming from a democratic country like ours. At saka also, they never expected something like that at this time. Na alam nila, maraming politika, siyempre. So, they're asking me kung ano talagang situation. So, sabi ko, it's a political season lagi sa Pilipinas. So, yun ang aking explanation. A lot of it is politics. We don't know how serious these threats are. So, we just have to wait for the authorities to decide kung ano talaga yung situation dyan. Pero of course, it hit the news, international news, definitely. It is something really unusual. Meron ho bang itong na ngayon epekto o meron na ba din kayong tinanggap na tawag mula sa American Chamber of Commerce concerning po itong mga may negosyo na mga US companies o papasok na negosyo tungkol dito sa ingay na ito? Ito may makaka-apekto kung sakasakali, Ambassador? Well, wala pa naman. Marami naman. Alam mo, itong mga ganitong situation na ganito, marami siyempre will look at it as a lot of it is political noise, so to speak. No? Pero ganun pa rin, they're also concerned kung ano talagang situation. At sinasabi ko naman sa kanila na the government is under full control. At saka yung ating yung mga sinasabi nila
instability lahat. Marami na mga ganyan na mga rumors that have never really come through. No? So I think I would like to think that our country is stable enough to be able to withstand any kind of situations like this. Opo, thank you sir. So sir, ngayon po kasi tayo napapanood rin po no, sa iba't ibang medium at marami pong mga nasa Amerika ngayon na nanonood po nakikinig sa atin. Yung pong ibang mga kinakabahan dito po sa sinasabi pong polisiya ng Trump administration sa mga dayuhan. Meron ho ba kayong maaari pong mensahe po sa kanila para makatulong po sa kanilang kapanatagan ng loob? Ambassador Babe. Well, basta sinasabi ko na sa ating mga kababayan na talagang the only thing that I can really advise them is kung talagang desidido kayo na meron kayong legal path, diyan kumuha na kayo ng immigration lawyer para talagang makakatulong sa inyo. Dahil there is a process. May proseso naman lahat yan. This is a country that will go through the processing. Those that are involved in some criminal case, yan medyo mahirap na yan. Pero those that are here, that have been here and working and have a good employer, for instance, that can probably help them, they have a good chance of staying. The good thing is, ang maganda lang pwede ko sabihin is yung Filipino community dito, the Filipino Americans have a very good reputation in this country. Hindi naman tayo masamang tao. So I'm confident that the Trump administration will look at it in not in a bad way yung ating mga kapwa Pilipino. So but my advice is still find a way to be able to legally stay here dahil it will always be a sword over your head. Magiging lagi problema yan at saka ang worry ko lagi yung magiging kang parang a slave to your employer or yung kung sino man kung saan ka dahil you're always afraid na isusumbong ka. Yan ang masakit sa lahat na yung nag-employer sa iyo tatakutin ka ng ganun at hindi ka binabayaran ng tama. Yes, sir. Yes, sir. So, Ambassador Babe, I'm so happy to see you again and muli kami... Yes, Ted. Good to see you also, my friend. Oh. Opo. I'm glad you're still there, Ted. Magaling ka pa rin. and I'm happy, sir, that they're still there. Ano po? And I hope that you can play there kahit na malamig ang klima. Oh, medyo malamig nga. Oh. Salamat, Ted. Opo, salamat po. Sa uulitin po, Ambassador Babe, mabuhay po and take care. Thank you. Thank you po. Salamat na marami. Si Ambassador Babe Romualdez, Jose Manuel G. Romualdez.